Inilabas na po ng COMELEC ang partial list ng mga kandidatong nakasunod sa social media registration policy ng poll body. Sa ngayon, 29 pa lamang ang compliant mula sa 66 na senatorial candidates. Samantala, nilino naman ng COMELEC na wala pa silang jurisdiksyon sa pamamahagi ng ayuda mula sa AKAP program ng DSWD. Si Margaret Gonzalez sa detalye. Naging mahigpit ang COMELEC sa pagpapatupad ng bagong polisiya na nag-uubliga sa mga kandidato sa pagkasenador at party list groups na irehistro ang kanilang social media pages bilang bahagi ng transparency sa digital campaign. Matatandaan na ipinapatupad ng poll body ang bagong polisiya, nagre-require sa mga kandidato na iparehistro ang kanilang social media platforms upang ma-monitor kung may gumagamit ng deepfakes o artificial intelligence o AI sa pangangampanya. Sa inilabas na initial na listahan, 29 na online pages ang naaprubahan. Kasama na rito ang mga social media pages sina Pastor Apollo Kibuloy, Rona de la Rosa, Jimmy Bondo, Christopher Bongo, at iba pa. Sa party groups, 89 ang aprobado. Ayon sa COMELEC, ang mga kandidatong wala sa listahan ay maaring hindi nakapagsumite ng kompletong dokumento. Paglilinaw ng komisyon, nasa kamay pa rin ng mga social media platforms kung aalisin o hindi ang mga hindi rehistradong pages mula sa komisyon. Ayon kay Garcia, may 3 kandidato sa pagkasenador ang hindi talaga nagparehistro. Kaya rin namin pinablish, kaya rin namin inauthorize na i-publish ang mga social media accounts. Ang plano po natin ay susulatan natin ang mga social media platform upang yung mga hindi autorisado o hindi po naisabit sa amin ng mga social media accounts, nasa kanilang diskresyon kung gusto nilang ipa-take down. Hindi namin pwede iutos sa kanila kung anong papa-take down at anong mariretain, pero internally sa kanila, they can police their own ranks, pwede nilang ipa-take down yung mga walang nakalista o hindi autorisado ng COMELEC. Ayon sa poll body, walang extension na ibinigay para sa social media registration na noong December 13, 2024 pa ang deadline. Wala rin daw plano ang COMELEC na palawigin pa ito. Unfair po siguro doon sa mga humabol ng registration kung mag-o-open pa tayo. Pagka po talagang walang na-file, zero, kahit isang dokumento, paano naman po kami mag-o-open? Napakatagal na po panahon. December po ngayon, February na. Napaka-unfair po doon sa nakapag-comply. Bagamat pasado sa COMELEC, 3 social media pages ni Pastor Apollo Kibuloy ang inilis ng Meta. Ito ay kahit na iparehistro ang social media pages na The Nation Builder for the Philippines, The Nation Builder, at Pastor ECQ para sa bayan. Ayon sa COMELEC, hindi nila kontrolado ang pag-takedown sa mga nabanggit na accounts dahil ito'y nasa community standards ng Meta at iba pang social media platforms. Hinahanap na ngayon ng COMELEC sa DSWD ang opisyal na guidelines sa pamamahagi ng ayuda mula sa AGA program. Hanggang ngayon, wala pa rin daw ibinibigay na guidelines ang ahensya. Matatandaan na may panibagong hirit na exemption ng DSWD para sa spending ban sa AGAP na nagkakahalaga ng 12 bilyong piso. Gihit ng COMELEC, kailangan muna nila magsumite ng guidelines bago nila aprobahan ang panibagong exemption. Maliban dyan, dapatin daw na makakontento ang komisyon sa may papalabas nilang guidelines. We have to be very satisfied. Dapat makontento po kami doon sa guidelines na kanila pong ilalabas na talagang ito ay para sa tamang mga benepisyaryo at hindi po ito maaabuso na parang pocket money ng ilang kandidato o politiko. Paglilinaw naman ni Garcia, wala pa silang jurisdiksyon sa ngayon sa pamamahagi ng ayuda mula sa AKAP dahil sa Marso pa epektibo ang spending ban. Wala po tayong problema pa sa mga distribution ngayon sapagkat sa kasalukuyan po ay wala pa yung prohibition. Ang prohibition po ay papasok 45 araw bago mag-eleksyon. Sa March 28 pa po ang papasok niyan. Meaning, yung hiningi po nila exemption sa amin ay sa March 28 pa po effective yon. Hindi pa po ngayon. So ngayon, wala pa yung mga limitasyon, wala pa yung mga kondisyon. DSWD, DOLE, DOH at iba pang ahensya ng pamahalaan ng bahala doon sa mga criteria nila sa pamamahagi. Hindi pa po kami pwedeng makialam. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SB9 News.